Binabati ko kayo ng kapayapaan sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanpaman. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga ang tao ay likha sa kanyang kakuan na matamon niya ang kaunlaran na kanyang mithiin sa kanyang buhay. Likha sa tao, hinahanap niya ang kaluwagan at kaginhawahan ng kanyang kakuan, aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, habang ang tao ay naglalakad sa mundong ibabaw, hinahanap niya ang mga bagay na dulot ng sanglibutan. Aking may iniibig na mga kapatid. Tunay nga, ang panukat ng tao na tanda ng kaunlaran ay walang iba kundi ang material na bagay. Subalit sa inyong pag-aaral, o aking may iniibig na mga kapatid, ang hinahanap ng kaitaasan sa kanyang mga iniibig, kung papaano niya mapapaunlad ang tunay niyang ako. Nariyan ang pagtitiis sa aking mga iniibig na mga kapatid, na lagi nang binabanggit ng kabatlayaan, sapagkat sino ang makakatakas sa kabigatan ng buhay, lalo tigit na sa panahong ito, o aking mga iniibig na mga kapatid. At sa daluyong ng buhay, o aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang payo sa inyo ng kaitasan? Umiwas kayo, tumalikod kayo sa sanglibutan. Huwag kayong sumama sa agos ng sanglibutan, o aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa ganun. Ano ang mithiin ng inyong mga ako? Habang kayo nakikitlad sa mundong ibabaw, walang iba kundi ang kapayapaan ng iyong mga sariling kaakuan. Aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay mga buhay na saksi sa panahon ito, kung saan ang tao ay nagmamadali at nag-uunahan sa mga bagay na dulot ng sanglibutan. Tama, nakikilala nila na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, subalit pagdating ng mga kabigatan sa buhay, nakakalimutan nila ang Diyos na sinasamba, sapagkat ang hinahanap nila ay ang Diyos na makapagbibigay kabuskugan ng kanilang katawang laman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay mga hamon sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, na kayo na mga inaaralan at lagi nang nadidinig ang mga magagandang balita, aking mga iniibig na mga kapatid, palakasin ninyo at palakasin ninyo ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon.
At paano ito mangyayari sa inyong mga kalagayan? Aking may iniibig na mga kapatid. Ang wika ng mga alagad ng dakilang Panginoon, 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 palakasin mo ang aking pananampalataya. At kayo man sa mga panahon ito, aking may iniibig ng mga kapatid, humihingi din kayo ng kalakasan ng inyong pananampalataya upang sa ganon, maharap ninyo ang hamon sa buhay ng mayroong katapangan. Aking may iniibig na mga kapatid, sa simpleng gawain ng isang ako upang mapalakas ninyong yung pananampalataya ay walang iba kung hindi ang paggawa ng kabutihan. Ang laging binabanggit ng kabatlayaan sa aking may iniibig na mga kapatid. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay banal, at kayo man ay magpakabuti at kayo may magpakabanal o aking may iniibig na mga kapatid. Sa larangan ng buhay, maraming nagtatagumpay. Subalit, aking may iniibig na mga kapatid. Mga buhay na saksi kayo kung paano bumababa ang moral ng tao, aking may iniibig na mga kapatid. At ang tinatawag na kataasan ay nariyan. Namamayani pa rin sa tao aking may iniibig na mga kapatid sapagkat ang kagustuhan ng laman ang siyang sinusunod nila aking may iniibig na mga kapatid. Katotohanan nga, maraming napapahamak at nahuhulog sa silo ng kadiliman sapagkat ang tao taglay pa rin ang katigasan ng kanilang mga puso, taglay pa rin ang katigasan ng kanilang mga kaisipan o aking may iniibig na mga kapatid. At kayo nga, ang hamon sa inyo ng kaitasan, huwag kayong tumalikod sa mga dumadaan sa inyong mga harapan, mga panahong mahigpit, panahon kung saan ang kasamaan ay namamayani. At kayo nga, aking may iniibig na mga kapatid, gumawa kayo ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Aking may iniibig na mga kapatid, kalimutan ninyo ang nakaraan sa inyong mga buhay sapagkat humaharap kayo sa panahon kung saan namamayani ang kadiliman ng kapaligiran, kung saan ang mga marurunong ay nagpipingkian ng kanilang katalinuhan, kung saan ang tao ay gumagawa na labag sa kabutihan. Ang tao ay gumagawa ng may kalikuan o aking iniibig na mga kapatid. Ano ang laging binabanggit ng kabatayan sa inyo? Aking iniibig na mga kapatid, manatili kayo sa pag-ibig ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig ang sa nagtatakip ng maraming pagkukulang na nagawa ng tao sa mundong ibabaw. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan na ginawa ng tao sa mundong ibabaw. At kayo nga, isa sa mga taong nagtataglay ng kasalanan ng dakong una at kayon, aking may iniibig ng mga kapatid. Habang kayo naglalakbay sa mundong ibabaw, unti-unti ninyo huhubarin ang lumang kasuotan. Iwawaldas ninyo ang mga ayna ng isang laman, aking may iniibig na mga kapatid. At sa panahon ito, ano ang laging ipinapayo ng kabatlayaan sa bawat isa sa inyo? Dahil sa gitna kayo ng mga kasangkapan, huwag kayo makalimot, manalangin at manalangin lagi na. Na lagi kayo magpapaimbabaw ng matinas at malinis na panalangin na harinawa makating sa sinapupunan ng dakilang Ama at harinawa ang kanyang awat habag ay may pagkaloob niya sa tao, may pagkakaloob niya sa kapaligiran kung saan nangangailangan ng kapayapaan o aking nga iniibig na mga kapatid. Mamuhay kayo ng mayroong kalinisan. Na kung paano natutunan na ninyo, kung paano lumakad ayon sa Espiritu, lumakad kayo na mayroong karunungan sa mundong ibabaw.
Lumakad kayo na mayroong kababaang loob at kaamuan o aking nga niibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, Pilipos 3, 11 hanggang 13. Pakibasa. Aking may niibig na mga kapatid, ang pag-aaral ay walang tuldok. Habang kayo'y nadadama ninyo ang sikat ng araw, ang pag-aaral ay magpapatuloy hanggang sapitin ninyo ang kalagayang karapat-dapat na kayong makapasok sa pintuan ng dakilang Panginoon. Karagdagan muli, Colosas 3, 12. Pakibasa. Yan ang aking karagdagan sa inyong pag-aaral sa mapalad na umagang ito. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu na wayang sang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam, Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig na walang hanggan at ang paghahari ng banal na Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat na may pag-ibig at pag-asa ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na hinirang sa oras na ito, magpupuri kayo at magpapasalamat sa liwanag ng buhay na inyong tinanggap sa araw na ito. Huwag ninyong pababayaan ang ningas ng banal na Espiritu Santo sa inyong mga puso, mga damdamin at kalooban na kayo'y laging malakas sa inyong mga buhay. Sumasa inyong palagi ang kalakasan ng Panginoon upang kayo ay gabayan sa araw-araw ninyong buhay, sapagkat ang Panginoon ay namamalagi sa inyong lahat, sa inyong mga buhay, at sa inyong pagtitiwala sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Manapay, huwag ninyong palilimutan ang ningas ng banal na Espiritu sa inyong mga puso, sapagkat iyan ang nagbibigay sa inyo ng kalakasan sa araw-araw. Lagi ninyong ingatan ang sa inyo ay binibigay, sapagkat bawat isa sa inyo ay mayroon ng karangalan na tinanggap ninyo sa kaitaasan. Lalong-lalo na ang mga anak na binigyan ng pagkakataon, binigyan na ng pangalan sa kaitaasan upang inyong tuklasin at tunghayan ang pangalan ng Panginoon. Ang bawat isa hindi nagmamaliw, kundi kayo ay laging binibigyan ng panahon upang inyo'y itong mapagtantuan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo ay laging pumapatnubay sa inyong mga puso't damdamin at kalooban, sapagkat siya ang tunay na nagbibigay sa inyo ng lakas sa araw-araw. Lalong-lalo na ang mga anak na tinanggap ng banal na pag-asa sa lahat
ninyong pag-aaral ay naririyan na sa inyong mga puso ang salita ng Panginoong Hesukristo upang inyong mapag-aralan, matunghayan ang salita ng Panginoon sapagkat ito ay totoo. Ito ang tunay na dakilang Panginoon upang inyong ibagayway ang watawat at salita ng Diyos sapagkat nasa inyo ng mga puso't damdamin at kalooban ng salita ng Panginoon ay laging sumasa inyo sa araw-araw, oras-oras na ang inyong mga hinihiling ay pinagkakaloob sa inyo na unti-unti ng biyayang ito ay nadarama na ninyo, mga minamahal kong mga anak, sapagkat dakila ang Panginoon na hindi nagmamaliw na ang lahat ng kanyang pangako sa inyo ay tunay at inyo nang tinanggap sa lahat ng inyong buhay sapagkat ang Panginoon ay laging nagpapalaganap ng salita ng Panginoon ay naririyan sa inyo. Ang tunay na may damdamin at kalooban na inyong tinanggap sa kaitaasan. Pinagkakaloob na sa inyo ang tunay na salita upang inyong mapag-aralan sa araw-araw ninyong buhay. Sapagkat ang Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ito ang nagpapatotoo upang kayo'y tunghayan sa inyong mga kinikilos sa araw-araw. Naririyan na sa inyong mga puso't damdamin at kalooban ng tunay na salita ng Panginoon. Sapagkat siya ang Diyos na walang maliw. Siya ang pag-asa upang inyo itong tunghayan sa inyong mga buhay. Sapagkat ang biyaya na pinagkakaloob sa inyo ay totoo. Hindi ito agam-agam lamang, kundi ito'y unti-unti ninyong nadarama upang kayo ay lumakas at tumibay sa inyong mga buhay. Nalalaman ko, mga anak, na binigyan ng totoong salita ng Panginoon sapagkat naririyan sa inyo ang kalakasan na ipinagkakaloob sa inyo sa araw-araw. Buhay ang Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan at pababayaan ng Panginoon ay laging nasa inyong mga puso, damdamin at kalooban upang kayo ay laging malakas, laging sumigla sa inyong mga buhay. Magpasalamat kayo at magpuri sa Ama na Panginoon upang kayo ay mamalagi sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Tuklasin sa salita o sulat ni Apostol Juan 14, versikulo 1 hanggang 3, pakibasa. Magpuri kayo at magpasalamat upang kayo lumakas na palagi sapagkat ito ang patunay, patibay sa inyong mga isipan, damdamin at kalooban upang kayo'y lumakas at mamalagi sa buhay na walang hanggan. Magpakatotoo kayo, magpakatatag sa lahat ng oras, sapagkat ang Panginoon ay laging pumapatnubay sa inyo. Anuman oras ng inyong hilingin sa kanyang pangalan ay sumasa inyo at namamalagi sa inyong mga puso, magpakailan pa man. Paalam at maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig na walang hanggan
at pag-asa ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista. Adyos sa inyong lahat. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na kaloob ng dakilang Panginoon sa bawat isa ay tunay ngang masalimuot. Sapagkat ito ay isang pag-aaral sa lahat at bawat isa. Dito matututunan ng bawat mag-aaral kung papaano niya magagamit ang mga bagay sa kanyang kapaligiran sa sanlibutan nito. Sapagkat ang bawat isa ay may talino, ang bawat isa ay may karunungan. Kung kaya nga ang bawat isa ay binibigyan ng pagkakataon upang ang mga biyaya dito sa sanlibutan ay kanyang magamit sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral, ang bawat isa ay dumito sa sanlibutan upang mag-aral. At ang pag-aaral na yan, na inyo nang natututunan, ay tunay ngang isang kagalakan sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat umaasa ang kaitaasan sa lahat at bawat isa na ang pag-aaral ayon sa laman ay inyo rin naman matutunan na magamit sa pag-aaral na ayon sa Espiritu. Sapagkat hindi ito ipinagkaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa upang ang bawat isa ay malugmok at mawalan ng pag-asa. Ang pag-aaral na sa inyo ipinagkakaloob ay may isang direksyon na kung saan kayo ay tinuturuan ng bahagi ng inyong espiritu. Kayo ay tinuturuan ng isang bahagi na kung saan anumang bagay na inyong nakakamit dito sa sanlibutan ay tunay nga ninyong magamit sa pagpapaunlad ng inyong mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, kung aasa lamang kayo sa buhay na ito, sa inyong mga natutunan, nakakasanayan sa sanlibutan, ano nga ang mapapala ng isang mag-aaral? Kundi ang bawat isa ay dumidito rin naman at siya'y nabubuhay, natutuwa, nagagalak sa kanyang mga natatamo. Subalit naparito ang Kristo upang nang sa gayon ipakilala ang isang aralin na kung saan kayo na nagugulumihanan ay inaanyayahan ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon ang inyong mga kagulumihanan na yan, ang inyong mga tiisin ay magkaroon ng kabuluhan. Mga iniibig na mga kapatid,
Malaw na nga sa inyo pinakikilala ang pag-aaral na ito. Na kung kayo'y di makikinig at inyong matatalastas ang aral at turo ng dakilang Panginoon, ito'y magbibigay sa lahat at bawat isa ng isang kapayapaan na bagamat kayo'y may laman, magagawa ng isang mag-aral na magkaroon siya ng kapayapaan. Na bagamat kayo'y nabubuhay dito sa sanlibutan, ang kapayapaan ay inyong matatamo. Kung ang bawat isa ay dumudoon sa itinuturong aral at salita ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nga ninyong hadlangan ng inyong mga sariling ako. Sapagkat ang pag-aaral na ito ay hindi lamang ninyo pakikinabangan dito sa buhay na ito. Bagkus hanggang doon sa kung saan ang isang mag-aaral ay nagpapatuloy at nagkakaroon ng isang mga pag-aaral na walang hanggan. Mga iniibig na mga kapatid, kung ninanais nga ng bawat isa na maunawaan at matutunan ang daan ng dakilang Panginoon, inaanyayahan ang bawat isa na ihakbang ang kanyang sarili patungo sa pintuan na kung saan laging bukas sa lahat at bawat isa sa inyo. Unti-unti ninyong sikapin na ang inyong sarili ay makapaloob sa pintuang ito upang nang sa gayon ang inyong pananatili dito sa sandaigdigan ay tunay ngang magkaroon ng kabuluhan. Unti-unti at banay-banay ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Subalit, ito'y may isang direksyon na nagtuturo kung saan inyong matutuntun ang inihandang tahanan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, buhayin nga ninyo ang inyong sarili sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Bigyan nyo ng panahon ang inyong sarili sa pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat kung titignan ng bawat isa sa inyo, ay naglilimayon dito sa sandaigdigan. Walang kakikitaan ng isang pag-aaral, ng isang mag-aaral na kung saan kanyang pinananatili ang kanyang kaseryosohan sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Kung kaya nga't ang kaitaasan sa ganang kanyang walang hanggang pagmamahal sa bawat isa ay patuloy at patuloy na umaasa na kung kailan ang inyong mga sarili ay inyong maihahatid sa pintuan upang nang sa gayon ang pintuang na sa inyo'y lagi nang nakabukas ay tunay nga ninyong matuklasan ang isang pag-aaral na kung saan magbibigay sa lahat at bawat isa ng kasaganahan na bagamat kayo'y nagkukulang dito sa sanlibutan, ang bawat mag-aaral ay nasasapat sapagkat nalalaman niya na kung ano ang tunay niyang tungkulin kung kaya't siya'y naparito sa paaralan. Mga iniibig na mga kapatid, kung inyo nang nauunawaan na ang inyong kadahilanan
sa inyong pagsilang dito sa sandaigdigan. Naway bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili na makasulong sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Na kayo hindi magkakaroon ng pagdadalawang isip, na sa panahon kayo'y pumaparoon sa kanyang harapan, ang inyong kabuuan ay tunay ngang inyong inihahandog sa dakilang Panginoon. Marami ang mga tiisin at alitigtigin na inyong nararanasan sapagkat ang bawat isa ay tunay ngang hindi pa pinananatili ang kanyang sarili sa isang dako na kung saan kahit anumang dumating sa inyong buhay sa sandaigdigang ito, tunay ngang makaliligtas ang bawat mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, naway maunawaan nyo ang kadakilaan ng dakilang Panginoon kung bakit siya naparito. Naway matuntun nyo kung saan ang mga yapak ng dakilang Panginoon. Naway huwag nga masayang sa bawat isa ang inilagi ng dakilang Panginoon dito sa sandaigdigan. Dito ko kayo iiwan sa mapalad na kaorasang ito. Naway, ang pagpapatibay ng inyong pag-aaral ay kung kayo'y nakaparoroon sa isang daan na kung saan ang kaitaasan ay tunay nga laging naghihintay sa lahat at bawat isa. Muli, ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ng dakilang Panginoon ay siyang laging mamalagi sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa paturuan ng diwa, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan, ito ay ang aking dinadala para sa lahat at bawat isang naririto mula ngayon at magpakailan paman. Ang buhay ninyo rito sa lupa ay isang pag-aaral. At ang buhay din ninyo sa kaitaasan ay isang buhay na walang hanggan para sa pag-aaral ninyo patungo sa inyong kaunlaran, patungo sa iisang tungkulin na naway inyong magaganap at magagampan sa panahon na kung saan kayo ay magiging ganap. Sapagkat ang inyong pag-aaral o aking mga iniibig na mga kapatid ay patungo at para sa Diyos at para sa pagiging ganap ninyong espiritu, alagad, kaibigan at anak sa harapan ng ating dakilang Ama. At sa ganitong paraan kayo ay nabigyan ng mga biyaya, nabigyan ng iba't ibang biyaya na higit pa nga sa pag-aaral ay ang pamamaraan ng upang sa gayon kayo ay patuloy na matuto. Kayo ay nabigyan ng tenga para kayo ay may pandinig. Kayo ay nabigyan ng bunganga at ng dila nang upang sa gayon kayo ay magsalita. Kayo'y nabigyan ng mata nang upang sa gayon kayo'y makakita, at kayo'y nabigyan ng paa at ng kamay nang upang sa gayon kayo ay maaaring mabuhay sa lupang ito. Makikita ninyo ang pag-ibig ng ating dakilang Ama sa ganito paraan. Makikita ninyo ang kanyang pagmamahal sapagkat kayo ang aking mga iniibig na mga kapatid ay hindi nagkukulang, na sa panahon na kayo ay mayroong pa ring pusong tumitibok, kayo ay magpatuloy ng inyong pag-aaral dito sa lupa, na hanggat kayo ay naririto sa lupa, kayo pa rin ay mag-aral. Huwag kayong magtaka kung bakit kayo ay na isang
bahagi pa lamang ng inyong pag-aaral. Kung bakit kayo huminto, kung bakit kayo ay napipigilan. Sapagkat tunay o aking mga iniibig, hindi kayo makakapunta sa inyong susundod na pag-aaral hanggat hindi nga kayo handa. Kaya't kayo ay magpahanda, kaya't kayo ay magpaipon at magpaipon. At tunay, inyo bang masasabi sa pag-aaral para sa Espiritu na ang paghihinto sa sapat ay sapat nga sa harapan ng ating dakilang Ama na kung kayo ay natuto, kayo pa ay matuto pa lalo. Kayo ay nabigyan ng biyaya ng ating dakilang Ama sa pamaraan ng pag-iisip at kaisipan na kayang humawak at magtabi ng kaalaman na kailalim pa nga o lubos sa mga karagatan dito sa San Sinuco. Kayo ay mag-aral, kayo ay matuto, huwag kayong huminto sa kung ano man ang sapat, ngunit tunay kayo ay magpabusog at magpabusog ng inyong mga espiritu at kaluluwa nang upang sa gayon kayo nga ay maging mabalik sa Diyos. Kayo ay magkaroon ng hain para sa ating dakilang Ama at para sa inyong kapwa nang upang sa gayon kayo ay mabigay para sa kawang gawa at sa kawang gawang ito ay kayo ay maliligtas. At sa ganito, aking mga iniibig na mga kapatid, ako ay nag-iiwan sa inyo ng tanong, paano nga ba kayo nag-aaral? Kayo ba ay nag-aaral pa? Lagpas nga sa araw ng Sabat. Kayo ba ay nag-aaral? Lagpas nga sa linduyang ito. Lagpas nga sa tahanang dako na ito. Kayo ba ay tunay na nag-aaral sa inyong bawat yapak? Sa inyong bawat paghinga? Kayo ba ay nagtatanong? Kayo ba ay nag-iisip ayon sa Espiritu? Sapagkat maaari kayo'y humarap sa pagtitiis. Maaari kayo ay humarap sa pagdudusa. Maaari sa tamang panahon, kayo ay tumingin patungo sa Ama at magdaing kung bakit nga ba't kayo ay nagtitiis. Tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, hanggat kayo ay naririto sa lupa, kayo ay magtitiis. Hanggat mayroong araw na sumisikat, kayo ay magtitiis, kayo ay magdudusa, sapagkat ganito nga ang asal ng isang tao habang kayo ay naririto sa mundo. Ngunit tunay, ito pa rin ay para sa inyong kabutihan. Ito pa rin ay karapat-dapat. Mayroong dalawang uri ng pagtitiis. Pagtitiis ng upang sa gayon maipatama at maipawasto ang isang anak ng Diyos sapagkat sila ay nagkamali, sapagkat sila ay nadarating sa kasalanan. At mayroon ding pagtitiis at pagdudusa na ibinibigay sa isang anak nang upang sa gayon may patatag ang anak na ito, nang upang sa gayon sila din ay matuto at maging mas handa sa susunod na pag-aaral at tungkulin. Tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ang Ama ay mabuti at siya sa kanyang pagmamahal sa inyo ay magbibigay ng pagtitiis nang upang sa gayon kayo ay mas makapag-aral. Kayo ay kanyang susugatin, ngunit ito ay kanyang ikagaling. Bibigyan lunas nang upang sa gayon kung anumang matira sa inyo ay maging mas matatag at mas handa sa kanyang harapan. Kayo ay kanyang liligtas, ngunit tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay tumingin ng mas malalim at gamitin ninyo. Ipatalim ninyo ang inyong mga pangitain nang upang sa gayon huwag lamang sa balat ng pagtitiis kayo makatungo. Na kung kayo ay huminto nga lamang sa harapan ng isang libro, kung kayo ay hindi nga tumingin sa bawat pahina nito, ay kayo ba ay matututo?
Ganito rin ang pagtitiis. Kung kayo ay tumingin lamang hanggang sa sakit, hanggang sa sugat, hanggang sa iyak, hanggang sa luha at pagpapawis, ano ang inyong matututunan? Tumingin kayo sa inyong mga sarili. Ikaloob ninyo ang pag-aaral na ipinatutungo sa inyo ng ating dakilang Ama. Ano nga ba ang tinutukoy? Ano nga ba ang hinahanap? Ano nga ba ang bahagi ng aking kalooban? Puso o espiritu, ang nais ipatatag, ang nais himayin ng ating dakilang Ama sa aking kalooban, nang upang sa gayon ako ay maging mas handa, ako ay umunlad. Kayo ay patungo nga sa Ama, at sa inyong kalagayan, kayo ba o aking mga iniibig na mga kapatid, para sa inyong mga sarili ay sapat nang kayo ay gumawa ng dako sa kanyang paanan. Kayo ay magpatuloy sa pag-aaral. Huwag lamang kayo huminto nang dahil ito ay umihirap, sapagkat mahirap nga ang landas patungo sa Ama. Ngunit ang siyang may tiwala sa kanyang kabutihan, siyang kumakapit sa kanyang mga biyaya at naniniwala na siya ay magdadala sa kanila at sa lahat ng kanilang iniibig patungo nga at pabalik sa kanya, ay hindi lamang maliligtas, ngunit makikita ang katotohanan ng aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan sa lahat ng bagay, kung bakit nga ganito, kung bakit nga ganoon, kung bakit ninais ito ng Ama, at kung bakit hindi. Ang pag-aaral sa dulo ay matatapos hanggang kayo ay makaunawa ng lubusan sa kalooban din ng ating dakilang Ama, sa kalooban niya, sa nais niya, sa puso at sa kanyang kaisipan, bilang kanyang kaibigan, bilang kanyang anak, sapagkat dito kayo magiging ganap ang siyang kasangkapan ng buong pusong makaunawa sa Diyos ay buong puso din makakaganap ng tungkulin at nais ng kanyang amo. Kaya't kayo'y magpatuloy, kaya't kayo'y magtiis, kaya't huwag kayong huminto, ni huwag kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, mawalang gana sa pagtumba, sapagkat sa ganitong paraan, sa inyong pagtitiis, ay kayo'y maliligtas at higit pa nga rito, makakaligtas ng inyong mga kapwa. At dito ko kayo iniiwan sa mapalad na araw na ito, at sa muli, naway ang pag-ibig ng ating dakilang Ama, ang kanyang kapayapaan at ang kanyang kaliwanagan ay ang maghari sa lahat at bawat isang naririto. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagmumula sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang tao ay patuloy na nililinis sa pamamagitan ng maraming aral, mga pangaral, at ganoon lalo't higit sa mga karanasan na dumarating sa kanyang pagkatao na kung saan naroon at naisasagawa niya ang kanyang mga natutunan. Ganon din na itatama niya kung ano nga ba ang kanyang mga pagkakamali, sapagkat ipinakikita sa kanya kung paano ang buhay sa sanglibutang ito ay naroon at nagtatagisa ng mabuti at masama, kung kaya nga naroon ang paglilinis. Bakit nga ba nililinis ang tao? Upang siya ay maging karapat-dapat doon sa tinatawag na kaharian ng kanyang kinikilalang Diyos
na tunay nga na ninanais ng kanyang espiritu na dumuon at lagi na'y makipag-aral upang sa gayon, sa kanyang kaliitan bilang isang nilikha, ay naroon naman ang kataasan ng kabutihang umaangat sa kanyang pagkatao. Ang tao sa kanyang kalagayan ay maraming danasin na nagbibigay sa kanya ng maraming iba't ibang alitigtigin at ganun din maraming karamdaman na dinarama. At sa kapanahunan ngayon, isang paglilinis ba ang napakaraming karamdaman? Isang paglilinis ba ang mga kaganapan na lagi na'y kinatatakutan ng tao? Ang karamdaman na iyan na lagi na'y iniiwasan, ngunit dumarating, ano nga ba ang sanhi? Pakaisipin ninyo at pag-aralan ang inyong mga sarili kung bakit ang karamdaman na iyan ay dumarating. Sapagkat naroon ang paglabag ng tao sa kanyang kaisipan, sa moral, at ganun din sa kalikasan, na tunay nga na alam naman niya kung ano ang nararapat gawin at kung ano ang bawal at mabuti. Ngunit naroon pa rin ang katigasan ng ulo at ginagawa ang mga bagay na nalaman niyang makapagbibigay ng kasakitan at karamdaman sa kanyang katawan. Anumang bagay na inabuso o sobra ay hindi nga nakabubuti, ngunit ang sobrang panalangin ay tunay na gamot sa maraming karamdaman ng tao at sa maraming karumihan na nagaganap sa kasalukuyan at sa mga darating pang panahon. Kung kaya nga, narito ang maraming paglilinis. At sino nga ba ang nagnanais na maligtas? Di ba't ang lahat? Di ba't naroon ang takot at pangangamba? Nabuksan na kayo sa maraming pag-aaral. Bakit nagkakaroon pa kayo ng maraming pag-aalinlangan? At higit sa lahat ay nababalot kayo ng takot na tila baga walang isang Diyos na tumutunghay sa inyo. Na tila baga na kayo ay walang Diyos na pinananampalatayaan. Tunay nga na ang tao ay maraming kahinaan. Tunay nga na ang tao ay marupok. Kung kaya nga ang kaitaasan ay patuloy at patuloy sa paglilinis. Kung paano nga sa paglilinis na iyan, daraan ang tao sa maraming bagay na hindi niya iniibig sapagkat ang tao ay nagnanais ng kalayawan, kasayahan, pag-aanan, kaligayahan. Kung nadarama baga ng tao maraming bagay na iyan, magkakaroon ba siya ng panahon ng pananalangin? Ang kanya bang mga panyapak ay laging narito sa loob ng paaralan ng buhay? O naroon siya sa pagliliwaliw? Kapag ang tao ay nasa kasaganaan, mas naiisip niya ang bagay na naroon na makapagbibigay ng kaaliwan sa kanyang katawan at ganun din makapaghihiwalay sa kanyang kaisipan kung ano ang dakila niyang tungkulin na kinakailangan niyang gampanan dito sa lupa. Marami pang panahon ng pag-aaral at mas marami pang panahon ng paglilinis. At nawa sa paglilinis na iyan, ang aking mga minamahal na mga kapatid ay hindi makabitaw sa kanyang nasimulang pag-aaral, bagkus lalong tumatag ang kanyang pananampalataya na ito ay bahagi ng kanyang pakikipamuhay at bahagi ng kanyang sinumpaang tungkulin kung paano siya nga ay magpapakawagas at magpapakabanal habang siya ay nasa kapatagang lupang ito upang sa gayon
sa kinabukasan na lagi ng kanyang iniisip na at kinatatakutan ay hindi na magkaroon ng kagulmihanan ng kanyang isip at magkaroon ng kapanatagan ng kanyang puso sapagkat nalalaman niyang siya ay mayroon ng natutunan sa haba ng panahon ng kanyang pakikipag-aral. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa inyong mga pag-aaral na yan, nawa lagi ninyong lingunin kung paano kayo nagsimula, kung paano sa unang baitang ay naroon ang hindi niyo pagkaunawa, ngunit ang kabatlayaan ay nagtiyaga at nagpatuloy upang sa unang baitang na yan ay makarating kayo sa pangalawa, pangatlo, at doon sa kaitaasan na tunay nga na ninanais ng Panginoong Diyos na kayo ay makatagpos ng inyong mga dakilang tungkulin at wala ngang maiiwan sapagkat kayo ay tunay na kanyang nilikha at wala ngang itinatangi. At nawa, kung wala ngang itinatangi ang Diyos, ganon din nawa kayo kung paano nyo tulungan, pagsilbihan at pagkawanggawaan ang inyong kapwa. Wala nawa rin kayong itangi sapagkat kung paano ang kabuuan ninyo ay pinagkaloob sa inyo lahat ng Panginoong Diyos ang mga bagay na mayroon ang inyong katawang laman upang sa gayon sa inyong kalagayan sa lupang ito, mabuhay kayo ng may kasaganaan, mabuhay kayo ng may kababaang loob, mabuhay kayo ng isang tunay na Kristiyanong sumusunod sa tunay na aral ng iisang Diyos na makapangyarihan. Isang karagdagang pag-aaral ang aking pagkakaloob sa mapalad na umagang ito na matatagpuan sa Isaias Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 6. Pakibasa, aking mahal na kapatid. Ang pangako ng Diyos ay hindi magmamaliw at sa pangakoang iyan, naroon ang panghawakan ninyo ang isang pananampalataya na kailanman, anuman ang maganap, anuman ang dumating, naroon ang tunay na kapangakuan na kung ang tao ay nakalilimot, tunay nga na ang Diyos ay hindi mula pa lamang sa pagsilang at kamatayan ng tao. Ang pangakong iyan ay pagkakaloob niya sa sangdaigdigang ito. At bago ako lumisan, isang handog mula sa kaitaasan ay pagkakaloob sa mapalad na umagang ito at nawa sa kaaliwan ang mga may pangitain ay bahagi sa lahat at bawat isa. Muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan. Ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Pedro, paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ng siyang maghari nawa sa lahat at bawat isa sa mapalad na araw na ito mula ngayon at magpakailanman. Tunay aking mga iniibig kong mga kapatid, pinagtipon-tipon ng lahat at bawat isa upang sa gayon muli nga kayong makatanggap ng biyaya mula sa kaitaasan.
Tunay nga na muling binuksan ang pagkakataon para sa lahat at bawat isa. Hindi lamang para kayo ay makatanggap ng mga pag-aaral, ng mga biyaya, kung hindi para kayo nga ay makabahagi sa inyong mga kapwa, sa inyong mga kapatid, sapagkat ito nga ang bahagi ng pag-aaral na patuloy na tinuturo sa lahat at bawat isa. Ito nga ang siyang pagkakawang gawa na naway patuloy na maipakita ng lahat at bawat isa na hindi lamang naayon sa sanglibutan na ito, na maipapakita ng isang mag-aaral ang tunay na pagkakawang gawa. Ngunit sa bahagi nga din ng pag-aaral ng inyong mga espiritu, kayo nga ay tunay na makapagpapakita ng pagkakawang gawa. Aking mga iniibig kong mga kapatid, naway huwag nga ninyong limutin ang bawat pag-aaral na patuloy na ipinagkakaloob sa inyo ng kaitaasan. Sapagkat kung kayo nga ay tunay na nakikinig sa mapalad na araw na ito, dadalhin nyo nga ba ang pag-aaral na inyong natutunan at inyong napakinggan sa inyong araw-araw na pamumuhay? O muli nga ninyo itong lilimutin at muli kayong mag-aaral ng panibago? Mga iniibig kong mga kapatid, kayo ay tinuturuan ng mga makabagong pag-aaral, ngunit inaasahan ng dakilang Panginoon na ang bawat salita, ang bawat pag-aaral na ipinagkaloob sa inyo mula sa pinakauna ay patuloy na mananatili pa rin sa inyo, mga iniibig kong mga kapatid. Sapagkat ito nga ang biyaya ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa na hindi man bahagi ng sanglibutan ang siyang maipagkaloob sa inyo. Ngunit punong-puno nga ng biyaya ang inyong mga espiritu, punong-puno nga ng kaliwanagan ng inyong mga sariling espiritu, sapagkat ito ang patuloy na ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, sa patuloy ninyong pag-aaral at pakikilahok sa bawat pag-aaral. Kayo nga ay unti-unting natututo. Ang inyong mga espiritu ay patuloy na nagkakaroon ng kaunlaran na siyang patuloy na ninanais ng lahat at bawat isa. Aking mga iniibig kong mga kapatid, kung kayo nga ay nagnanais ng kaunlaran sa inyong mga sarili, kung kayo ay nagnanais ng pagbubunga sa pag-aaral, naway kayo ay magsikap, naway kayo ay magpatuloy sapagkat hindi nga sapat ang biyayang ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon kung kayo nga sa inyong mga sarili ay natatakot at tunay na hindi nagtitiwala sa dakilang Panginoon. Sapagkat ang siyang nagtatagumpay lamang sa pag-aaral ng dakilang Panginoon, ang siyang nagtitiwala sa pag-ibig ng dakilang Panginoon, sa kanyang liwanag at sa kanyang gabay, na kailanman na hindi nga kayo bibitawan ng dakilang Panginoon at patuloy nga siyang gagabay sa bawat hakbang ng lahat at bawat isa. Sapagat ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay higit pa nga sa kung sino mang makapagbabahagi sa inyo ng pag-ibig dito sa sanglibutan na ito, sapagkat sa pamamagitan nga ng pagkakataon at oras na ipinagkaloob niya sa lahat at bawat isa, sa pamamagitan ng pagkaloob niya sa inyo ng inyong mga espiritu, ay tunay niyang ipinamalas ang pag-ibig niya sa lahat at bawat isa. Kahit naway huwag nga ninyong sayangin
Huwag nga ninyong limutin ang pag-ibig niya sapagkat ito ang siyang dahilan kung bakit nga kayo naririto dito sa sanglibutan na ito at nag-aaral at nakikinig sa kanyang mga makabuluhang pag-aaral. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, naway ang bahagi ng dakilang Panginoon ay magbunga sa lahat at bawat isa at hindi lamang magbunga, ngunit inyo nga maunawaan ang bawat pag-aaral at tunay na maibahagi sapagkat ito ang siyang patuloy na hinahanap ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Na kung kayo nga ay magpapakita ng kabutihan at tunay ninyong ipapakita ang kanyang mga pag-aaral sa patuloy ninyong pamumuhay dito sa sanglibutan na ito, ay tunay ngang makikita ng dakilang Panginoon na tunay nyo ngang naunawaan ang kanyang pag-aaral at tunay nyo ngang naisapuso ang kanyang pag-aaral. Naway aking mga iniibig kong mga kapatid, ang bawat bahagi sa inyo ay hindi lamang ninyo unawain, ngunit tignan ninyo at tunay nga panatilihin sa inyong mga sarili. Sapagkat ito ang siyang patuloy na nagbibigay liwanag sa lahat at bawat isa. Ang bawat salita na patuloy na inaakala ng lahat at bawat isa na mga salita lamang na siyang may babanggit na kung sino man. Ngunit ito ang nagbibigay liwanag sa lahat at bawat isang tumatanggap dito, sa lahat at bawat isa na siyang nagnanais na mapanatili ito sa kanyang sarili. Sapagkat sa kadiliman ng sanglibutan na ito ang patuloy na nagbibigay liwanag sa lahat at bawat isa. Sapagkat dito nga sa sanglibutan na ito, kayo ay nakapakikinig ng mga salita na siyang patuloy na nagbibigay sa inyo ng maling daan. Ngunit sa panahon na kayo ay nakapakinig ng kanyang mga salita, muling ang natutuwid ang daan ng lahat at bawat isa. At dito nga kayo binubuo ng dakilang Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang mga pag-aaral, sapagkat tunay niyang ipinakita at ipinamalas sa lahat at bawat isa kung ano nga ba ang siyang karapat-dapat na ugaliin ng isang mag-aaral, na kung kayo nga ay patuloy na nanatili sa kanyang pag-ibig at sa kanyang liwanag, naway kayo ay magpakita ng kabutihan, naway kayo ay magpakita ng kababaang loob at kapayapaan sa inyong mga sarili, sapagkat ito ang siyang hinahanap at patuloy na ninanais ng dakilang Panginoon. At naway huwag kayong magsawang makinig, huwag kayong magsawang kumilos at mag-aral, sapagkat hindi lamang ito para sa inyong mga espiritu, kundi pati na rin ito ay para sa dakilang Panginoon. Ito nga ang siyang handog ninyo sa Kanya, na kung kayo ay muling babalik at babalik sa Kanyang tahanan, upang sa gayon inyong ang tanggapin ng Kanyang liwanag, ang bahagi ng inyong pag-unlad, ang bahagi ng inyong pagbunga, ang inyong ihahandog sa Kanya. At kung kayo ay naririto dito sa sanglibutan na ito ng walang pag-unlad, walang pagkatuto at walang pagkaunawa,
ay wala nga kayong maibabahagi sa dakilang Panginoon sa inyong mga sarili at sa inyong mga sariling espiritu. At dito ko nga kayo iniiwan sa mapalad na araw na ito. Naway ang bawat pag-aaral ay inyong ang maunawaan at patuloy na manatili sa inyong mga puso, isipan, damdamin at kaloob. Muli ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ibinabahagi at ipinagkakalob sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Bago ang lahat, ay pinagkakalob ng kaitaasan ang banal na lakas, ang banal na liwanag na siyang gagabay sa aking mga iniibig sa kanilang paglalakbay dito sa sanglibutan na inyong ginagalaw. Sapagkat kung paano ang dakilang Panginoong Jesucristo ay lumakad nang naaayon sa banal na layunin ng dakilang Ama. Ipinakita, ipinakilala, at ipinadama sa lahat at bawat isa ang tunay na layunin na kung saan ang bawat isa ay nakikinabang, ang bawat isa ay nagsusumikap, ang bawat isa ay nagtitiis upang ito ay masunod, magawa sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid sa isang pag-aaral, ito ang pinakadakilang tungkulin ng isang mag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Ng bawat utos, bawat halimbawa na ipinagkaloob ng mga banal na Espiritong mga aliw na sa inyo ay pinagkakaloob sa mga kaorasan at sandali ito. Nawa ito ay inyong masunod, mabigyan ng buhay, sapagkat ito ang kinakailangang gawin ng isang ako upang kayo ay makasunod sa likuran at tinatahak ng dakilang Panginoon mula pa ng una hanggang sa kasalukuyan. Kayo ay dumaan at dumalo sa harapan ng dakilang Ama sa kanyang hapag upang makakuha ng pangangailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Naway ang bawat isa ay nanoroon sa kalagayan na buo ang kanilang mga sarili upang tumanggap, upang makakuha, upang ang kabusugan ay mapunan, upang ang kauhawan ay mapalitan.
Naway ang aking mga iniibig na mga kapatid, ang kanilang mga yapak ay malinis. Ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban ay naroroon sa kabanalan, upang sa gayon ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay inyong mapagtagumpayan. Sapagkat kung paano ang sanglibutan na ito, kayo ay binibigyan ng pag-aaral. Ang sanglibutan ay naririyan upang ang bawat isa ay matusto, upang ang bawat isa ay magkasama. Subalit hindi ito kaparaanan upang kayo ay malugmok, mawala ng pag-asa, at makagawa ng kasalanan. Sapagkat ang sanglibutan o ang paaralan na inyong tinutungtungan ay ginawa upang ang bawat isa ay pabanalin sa kanilang mga sarili. Upang ang bawat isa ay patatagin ang inyong pananampalataya. Ang sanglibutan ay kaparaanan upang malaman ng bawat isa kung ano ang mahalaga sa hindi mahalaga. Kung ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang ang kabanalan na inyong makamit, upang ang buhay na walang hanggan na inyong matagpuan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano ang kinakailangan gawin ng isang ako? Kinakailangan pagtiisan at kinakailangan pagyaman sa kanyang sarili. At ito ay nalalaman na ng aking mga iniibig, mga kapatid. Sabagat hindi na kayo bata sa pag-aaral ayon sa Espiritu o Diwa. Marami na kayong mga natutunan, nalaman, napatotohanan sa inyong buhay. At higit sa lahat, nakikita ng kaitaasan ng tunay na paggawa ng aking mga iniibig na mga kapatid. Walang nalilihim sa harapan ng dakilang Ama. Ang lahat ng inyong ginagawa sa araw-araw sa sanglibutan na ito ay kanyang nalalaman. At ang kaitaasan ay nagagalak sapagkat nakikita ng kaitaasan ang pagsusumikap, ang pagtitiyaga ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ang pagtitiis, pakikibaka sa buhay sa sanglibutan na ito. At ang kaitaasan ay naririyan sa inyong liwaran, sa inyong harapan, at kayo ay tunay nasusuguan ng mga banal na espiritu ng mga alay. Sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng kabagaban sa inyong mga puso, ng kalungkutan sa inyong mga sarili, ng kawalan ng pag-asa, naririyan ang kaitaasan, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung magkagayon, kung ito ay inyong nalalaman, napatunayan na sa inyong buhay, kinakailangan ng bawat isa ang tunay na pananampalataya, pagpapatuloy sa inyong mga nasimulan, paggawa ng may tunay at tapat sa harapan ng dakilang Panginoon. At ang aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang ito ay inyong mapagtagumpayan? Ang patuloy na paggawa ng mabuti, pagpapanatili ng kababaang loob, pagpapahinuhod, pagbigay ng kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon.
Ang mga bagay nito ay kinakailangang pagtiisan ng isang ako upang kayo ay magtagumpay sa harapan ng dakilang Ama. Nanaway hindi ito manatiling salita lamang sa inyong harapan, kundi bagkus ito ay magkaroon ng paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Sanayin ng aking mga iniibig na mga kapatid ang kanilang mga sarili sa paggawa ng mabuti sa panahon ng pag-aaral ninyo sa sanglibutan nito. Sapagkat marami sa mga mag-aaral ang nakalilimot sa tuwing nagkakaroon ng kaginhawaan sa kanilang mga sarili. Marami sa mga mag-aaral ang nagkakasala kapag dumating sa kanya ang tukso, umarap sa kanya ang mga kasalanan na iyan. Subalit, sa inyong patuloy na pagganap sa matibay na pananampalataya, kayo ay tunay na patuloy na gumagawa at nakakapit sa tunay na puno ng Diyos. At sa bawat isang patuloy na nagsusumikap, ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili, ay pagkakaloob din ng kaitaasan, ipadarama at ibibigay ang pangangailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung ano ang inyong itinanim, ay siyang tunay na inyong aanin, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kayo ay gumawa ayon sa sanglibutan, ay pagkakaloob ng sanglibutan ng inyong mga pangangailangan. At kung kayo ay gumawa ayon sa Espiritu, ay pagkakaloob ng kaitaasan ang pangangailangan ng inyong mga Espiritu. Kung magkagayon, ano ang mahalaga sa harapan ng bawat isa? Ang sanglibutan o ang inyong mga Espiritu? Tunay na nalalaman ng bawat isa kung ano ang kinakailangang pahalagahan, kinakailangang bigyan ng buhay ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat tunay, kalotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Kung kayo ay gumagawa ayon sa Espiritu, tunay na ang lahat ng bagay na pangangailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid ay susunod at ipagkakaloob ng kaitaasan. Sa makatwid ang pag-aalala ng mga bagay na nangyayari sa inyong buhay, ito ay makasisira sa bawat isa. Tunay na ito ay magiging sagabal sa inyong pag-unlad. Subalit kung ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay laging naroon sa tunay na layunin ng dakilang Panginoon, tunay na ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang pag-asa ay inyong matatamo at makakamit ninyo sa buhay na inyong ginagalawan dito sa sanglibutan na ito. Ito ang tinapay ng buhay. Mga mabubuting balita na sa inyo ay pinagkaloob ng kaitaasan. Nanaway ang mga salitang ito ay siyang tunay na inyong magagamit at magiging sandata ng aking mga iniibig na mga kapatid sa kanilang pag-alakbay dito sa sanglibutan. Naway ang pagpapatuloy ay naririyan sa inyong mga sarili upang ang katagumpayan ay inyong marating. Upang ang daan na itinuro ng dakilang Panginoon ay inyong masundan. Upang ang pamato na sa inyo ay pinaghalo, kayo ay hindi mabigatan
kundi bagkus ito ay inyong madala ng may kagaanan at ng may tunay na pagsisisi sa inyo sa mga kasalanan na inyong ginawa. At sa bawat isa na patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin, tunay na ang katagumpayan ay inyong makukuha at makakamit sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Nanaway, ang bawat isipan, damdamin at kalooban ng may kagulumihanan ay mapalitan ng pag-asa, ng may kalungkutan ay mapalitan ng kaligayahan, ng may pag-aalala sa sarili ay magkaroon ng pag-asa na siyang tunay na magbibigay sa lahat at bawat isa ng kabanalan at makamit ang buhay na walang hanggan. At bago ako magpaalam sa lahat at bawat isa, muli ipinagkahalo ng kaitaasan ang kapayapaan, ang pag-ibig, maghari sa lahat at bawat isa, ang kababaang loob, pagmamahala, mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong tagapagturo, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na mga mag-aaral at sinugo ng dakilang Panginoon. Naririto kayo na nga ang hinirang ng Diyos mula sa kaitaasan upang gumawa ng kanyang kalooban, upang kayo ay magtalima at maghandog sa kanyang dambana, na dito'y maraming nagnanasa na sila ay maglingkod sa pangalan ng dakilang Panginoon. At dito, tulad nga ng ginawa sa mga apostoles, sila rin naman ay nakipagniig at nakipag-aral sa ilalim ng pagtuturo at paggabay ng dakilang Panginoong Hesus. Na naririto mga iniibig na mga kapatid, bagamat naririto, dumarating ng panahon ng pagtawag ng dakilang Panginoon. Ngunit sino nga ba ang handang maghandog ng kanyang sarili para sa pagtitiis? Sino nga ba ang nagnanasa na bitawan ang lahat ng uri ng alitigtigin ng sanglibutang ito, magawa at matupad lamang ang kalooban ng dakilang Panginoon? Sino nga ba ang naghahanda kung dumarating man ang pagkatok ng isang Panginoon sa bawat pintuan ng pagkatao na iyan? Naihahanda nga ba ninyo ang inyong mga sarili? Na kung dumarating ang panahon ng pagkatawag o pagtawag sa bawat kaluluwa upang gumawa sa kanyang ubasan, mga iniibig na mga kapatid, ano nga bang magiging tugon ng lahat at bawat isa? Magkakaroon nga ba kayo ng maraming kadahilanan sa inyong puso? Maraming kaabalahan at hadlang sa buhay na ito? Magbibigay ba kayo ng maraming mga pag-aagam-agam at inyong tatalikuran ang pagdating ng dakilang Panginoon sa bawat pagkatao na iyan? Naway wag nga kayong tumulad mga iniibig na mga kapatid sa bawat sa inyo'y nauna, na bagamat sila ay ipinanganak at dinala sa paturuan ng espiritismo, ngunit bawat kapakinabangan ay kanilang nakuha. Ngunit ang kapakinabangan para sa pangalan ng dakilang
Panginoon, ayon sa paghahandog at paggawa ay hindi nila maibigay. Ganito nga ba kayo, mga iniibig na mga kapatid, na ang paglilingkod ay ibinibigay lamang ng lahat at bawat isa sa gitna ng maraming kahirapan, sa gitna ng maraming pangangailangan at pagsubok. Katotohanan nga ang aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, hiningi ng Diyos ang paggawa sa bawat araw ng inyong buhay, sa bawat pagkakataon. Hinihingi ng Diyos ang inyong panahon para sa Kanya na maipagkaloob nga ng lahat at bawat isa. At huwag nga ninyong ipagdamot sa inyong Ama na nasa kaitaasan. Gayon din naman kayo na nagtitipon sa panahon ng pananalangin at pakikiisa sa lunduyan ay naririto. Handa ninyong iwan ang bawat pakikipaggalit sa inyong kapwa. Handa ninyong iwan ang bawat pagkayamot at gayon din ang bawat paggalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban dito sa sanglibutan, sapagkat katotohanan nga na hindi kayo nabubuhay ayon lamang sa tinapay, kundi sa tinapay ng buhay, na kayo ay patuloy na binubusog ng kaitaasan sa maraming uri ng aral at biyaya na sa inyo at inyong ang tinatanggap. Mga iniibig na mga kapatid, lubusan nga ang pag-ibig ng Diyos sa lahat at bawat isa, na dito'y sa bawat panahon ng inyong buhay nasusukat kung gaano na nga ba kalaking pag-ibig ang handa ninyong ipagkaloob para sa Kanyang pangalan. Handa na nga ba ninyong ipagkaloob ang kabuuan ng inyong buhay tulad din ng ginawa ng isang Jesus, na dito ay ang kabuuan ng Kanyang pagkabuhay dito sa sanglibutan ay inihandog niya para sa Ama, na kung ano man ang bahagi na sa Kanya'y iniutos at patuloy na ipinakikilala ng Kanyang Ama na nasa kaitaasan. Walang salita na napakinggan ng tao na hindi karapat-dapat sa paningin ng dakilang Ama, sapagkat ang tali na nakaugnay sa kaitaasan kailanman ay hindi naputol. Mga iniibig na mga kapatid, gumagawa ang lahat at bawat isa dito sa sanglibutan. Ngunit bigyan nga din naman ninyo ng pansin ng inyong ang mga espiritu, na ang espiritu na yan ay hindi mabubuhay kung hindi nga ninyo bibigyang panahon ang inyong mga sarili sa pakikipag-aral. Ngayon din naman kung hindi nga ninyo pagkakalooban ng sapat na kalakasan at gayon din ng katibayan ng isang pananampalataya, anumang bahagi na binuo ng tao dito sa sanglibutan, maging yaman man ng lupa o gayon din namang bawat karunungan, bawat kasanayan, bawat paggalaw ng kanyang sarili dito sa sanglibutan. Ito ang inyong naging pundasyon. Papaano kung ito ay magiba? Papaano kung ito ay aalisin sa bawat inyong ang pagkatao? Ano nga bang matitira, mga iniibig ng mga kapatid? Kakaunti at butil lamang ng bawat liwanag na nabuo ninyo sa inyong mga pagkatao. Bigyan nga ninyo ng panahon na ang butil na yan ay maging tulad sa isang ilawan, maging araw, na kailanman hindi na nga darating ang kadiliman, mga iniibig na mga kapatid. Kailanman na hindi na nga dadatnan pa ng pagsapit ng gabi, sapagkat naririto dumarating ang kaliwanagan ng bawat kaisipan, na hindi na nga kayo palulungkutin pa at hindi na nga kayo maghahanap pa, sapagkat kayo ay nilubos at pinuno ng kaitaasan, ng kapayapaan, ng pag-ibig at ng pananampalataya na siyang nagpapatibay ng bawat kaakuhan na iyan.
At muli nga, mga iniibig na mga kapatid, ang panahon na sa inyo ay ipinagkaloob ay hindi nga kayo datnan ng gabi na hindi kayo nananalangin. Hindi nga kayo datnan ng paglubog ng araw na hindi kayo nakikipag-ugnayan sa mga banal sa pamamagitan ng pananahimik at gayon din naman ng pagninilay-nilay sa bawat araw ng inyong buhay sapagkat ito ang kalooban ng dakilang Panginoon. Itinuro ang isang maliit na panalangin na tinatawag na Ama namin. Ito ang pagtawag ng isang espiritu sa kanyang Ama na nasa kaitaasan. At ang pagtawag nito hindi lamang panalangin para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat. At dito'y nakapaloob ang kalooban ng Diyos kung papaanong sa langit ay gayon din naman sa lupa, na ang lahat at bawat isa'y maging kasangkapan ng biyaya ng dakilang Panginoon, kayo'y maging instrumento ng inyong kapwa sa pagpapakabuti at pagpapakabanal. Maging bahagi nga kayo ng sangkalahatan ng paggawa ng mga banal. Sapagkat bawat araw, bawat panahon ay sinulit ng Diyos sa paggawa para sa Ama. Gayon din ang mga banal. At gayon din kayo, mga iniibig na mga kapatid. Sinulit ang bawat panahon. Ibinilang ang bawat pagkakataon upang maihandog ng buong puso niyo at buong kaluluwa at buong sarili na ang inyong ang mga kaakuhan ay maihandog nyo ng buo sa dambana ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral. Espiritu Santo ng katotohanan, paalam.